Dalawang taong gulang ka pa lang pala noon. Paano mong nabuo itong mga kwentong ito at paano mo naaalala na 2 taon ka pa lamang? Nakakapagtaka. Pinadilaan sa kanya yung poop ng aso. Pinakamatindi na yon. Dalawang taong gulang siya. Pinapukpok daw sa kanya yung kanyang nakababatang kapatid. Ay, oo. Alam mo, sa akin questionable yan, ha? Dalawang taong gulang. Paano ko pagkakatiwalaan ng kwento? Veteranang kolumnista na si Christopher Min nagulat sa natuklasang kwento ni Liza Soberano. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Laman pa rin sa kwentuhan hanggang ngayon matapos lumantad sa publiko ang aktris na si Liza Soberano ukol sa madilim na pinagdaanan sa kanyang kabataan. Ngunit sa latest vlog ni Nanay Christopher Min ay maraming butas silang nakikita ukol sa ratsadang pinagsasabi ni Liza Soberano. Okay, unahin na po muna natin. Talk of the town nito ngayon. Pinag-uusapan siya. Can I come in? Please. Okay, yan na. Ito po yung pinagkukwentuhan ngayon na isang ratsada po ito ng mga litanya ni Liza Soberano. Napakarami po talagang inilabas niya rito, inilantad ng mga revelasyon tungkol sa kanyang pagkabata nung nasa Amerika pa siya. Ano masasabi mo dito? Nung napanood ko to, nagulat ako. Nagulat ako na sa kabila ng kanyang kaganda. Alam mo yung napakagandang mukha. Lalo yung sa bathtub. Oo, ganda-ganda niya doon. mukha na napakalalim at madilim na nakaraan. Ikaw naman, ano ang naramdaman mo? Ay, nung maano ko, parang nung makita ko kasi, siyempre sabi nga naman, napakaganda. Ako parang hindi ako naniniwala. Dahil sa napakagandang itsura. Ito ba yung lalaitin mo? Ito ba yung ano mo? Yung unang bahagi, mo? ang ganda-ganda niya sa bathtub. Yung pangalawa, hindi ko type, nakabuka ka. Ay. Tsaka nag-yosi. Di ba? Elaborated talaga. Tapos yung pangatlo, yun yung closure na tinatawag. Eto po, tilad-tila rin po natin ito, mga kachika. Eto, unang-una, bakit ngayon lang niya sinasabi ang mga bagay na ito? Yung mga revelasyon niya, saan siya nanggagaling? Ano na naman ito? Baka po ito'y katulad na naman nung una siyang magsalita. Ang sabi niya, siya daw ay parang robot nung mag-artista siya, na pinipilit lamang siya ng manager niyang si OG Diaz at ng ABS-CBN na kung ano ang dapat gawin. Wala daw siyang choice, walang freedom. Baka katulad na naman ito, di ba? Hindi mo maiiwasan mag-isip ng gano'n kasi nga dahil sa nangyari noon. Pero ito naman, mag-iisip ka talaga. Bakit ngayon lang? Oo, lahat talaga na magko-comment. Ano to? Bakit kayo? Unang-una, kung ang lahat ng kwento ni Liza Soberano sa kanyang litanyang ito ay totoo, ay nako, nakakaawa talaga siya. Sobrang nakakaawa ang Sobra kwento siyang ito. nakakaawa. Ang tanong na lamang po, bakit kasi ngayon lang niya ito inilantad? Dapat nung pumasok siya sa lokal na aliwan, nung mag-artista siya, inilahad na niya itong kwentong ito. Nakuha pa niya ang simpatya ng publiko. At saka kung nalaman ito na maaga ng tao, mas maiintindihan siya ngayon. Yes! Oo. Yung mga pinagsasasabi niya nito lately, dapat naintindihan nito kung ito'y inilantad na niya noong bagong pasok pa lamang siya. Isa nga sa katanungan ng veteranang kolumnista na si Christopher Min ay ang ukol sa revelasyon ni Liza Soberano, kung saan napatanong si Nanay Christy kung bakit ngayon lang nagsalita si Liza Soberano sa kanyang pinagdaanan. Pero ang tanong nga ng marami, kahit ako ang tanong ko, bakit ngayon lang? Why only now? Ano ito? Okay, tilarin natin ha. Nakakaawa naman siya. Dumumi yung aso. Kukunin niya ng tissue. Ang ginawa ng kanyang foster parent, pinadilaan sa kanya yung poop ng aso. Pinakamatindi na yon. At kung iisipin mo, yung mga ganung kwento, parang sa pelikula lang nangyayari, di ba? Yung pagpaparusa ng yung ganon. pagpaparusa ng ganon. Yung hindi siya pinakakain. Isa pa yan. Hindi siya pinakakain at hindi siya pinapasok doon sa bahay. Sa Pinatulog siya Sa labas, sa labas, nasa ano
siya, garahe, na walang sapin man lang na matutulugan. Napakalamig sa Amerika. Sinabi Diba? mo pa. Okay, ano pa yan? Ay, yung mga pagkain, pinakain siya ng buong meatballs. Oo, Ay, na halos ma-choke na siya. Isipin mo Oo, yung... pinakain siya ng noodles, tapos ang laki ng meatballs, Oo. Isipin mo parang lahat nakikita ko sa pelikula ko lang nakikita yung ginagano ng mga... Yung pinapahirapan. pinapahirapan. Ng mga kontrabida. Oo. Ito, yung pukpukin daw siya, 2 taong gulang siya. Pinapukpok daw sa kanya yung kanyang nakababatang kapatid. Ay, oo. Alam mo, sa akin questionable yan ha. May mga anak ako At marami po tayong nakikitang mga bata. Sa edad na 2 taon, ang alam lamang pong gawin, kumain, matulog, maglaro. Yan lamang po. Paano na pinagkatiwalaan ni Liza Soberano ang kanyang pagbabalik tanaw sa edad na 2? Na naalala niya yung pinapupukpok ng baril, yung ulo ng kapatid niya. At naalala niya itong mga kwentong ito na ginawa daw siyang house dog. 2 taong gulang. Paano ko pagkakatiwalaan ng kwento at pagbabalik tanaw ng 2 taong gulang? Bilib nga ako sa memory niya eh. Talagang napaka-retentive naalala. naman Oo, niya. grabe naman yung memory na yun. Diba? Matapos nga mapansin ni Nanay Christie ang ilan sa mga pinagsasabi ni Liza Soberano ukol sa kanyang pinagdaanan, ay hindi maiwasan mapatanong si Nanay Christie kung bakit hindi naalala ni Liza Soberano kung sino ang ABS-CBN at si OG Diaz sa kanyang buhay. Retentive pala siya. Bakit nung bigla siyang umalis sa pag-aartista dito sa Pilipinas, hindi niya naalalang pasalamatan ang ABS-CBN at si OG Diaz na tunay na naging dahilan para kahit paano ang pangarap niya ay maabot niya. Ba't nakalimutan niya yon? Retentive pala siya. Maalalahanin pala siya. Dapat naalala niya yon. Kaya nga sa lahat ng nakapanood nito, yung narrative na ito, parang ibang pahina at ibang Liza Soberano ang makikilala mo dito. Diba? Nakaka-questionable para sa akin tong naratibo na ito. Ang tanong ko, bakit ngayon lang? Ano ba to? Desperate move? Ito ba'y nagiging desperada na si Liza Soberano? Dahil epic fail ang kanyang Hollywood dream. Yun di ba? Nakakalungkot. Maiisip mo yun Inilalantad mo ito ngayon dahil lang naganap doon sa sinasabi mong Hollywood dream, di ba? Nakakalungkot. Yan lahat ng sakripisyo na yan. At saka yung sinabi niya tungkol sa mga magulang niya. Oo. Ang tatay daw niya ay isang chemist. Gumagawa ng mga kristal. Wala, ang sabi niya, addict daw ang kanyang mga magulang, di ba? Na ang nanay daw niya ay pinaalagaan siya doon sa kanyang lolo't lola na may edad na, matanda na rin, kaya pinaalagaan nga sila doon sa kanyang foster guardian, yung parent, di ba? Na ang tatay daw niya pinadeport dito sa Pilipinas, di ba? Na nung una daw niyang makita, nagtaka daw siya at may humalik sa kanya. Ito ba yung tatay ko? Parang ganun. Sila magkasama dito, di ba, sa Pilipinas? Napakaano pala ng memory niya, bakit hindi naalala na tatay niya pala yung kasama niya? Di ba? Kasi nga raw, bata pa siya, parang pinauwi na dito, yung tatay niya, pinadeport daw. Ay, bakit naalala niya yung siya Barel. ng barel, yung lutusan siya na, pukpukin mo yung kapatid mo. Pag hindi mo pinuktok, ako ang pupukpok sa'yo. O bakit yan naalala niya pa yun? Isa nga sa napunan ni Nanay Christie sa pinagsasabi ni Liza Soberano ay ang nagkontrahan na kwento. Nagkokontrahan yung kanyang mga naratibo dito. Nakakapagtaka na nung palang bata siya, ganyan na siyang pinahirapan. Kaya ngayon, dala-dala niya yan. Yes. Diba? Dala-dala niya yan, bit-bit niya yan. Kaya nga yung sinabi natin, kung itong nauna ng pagkakakilala natin sa kanya, maiintindihan natin siya Dapat. ngayon. Sana yung mga pinagsasasabi niya ngayon na siya ay may edad na, di ba? Dapat naintindihan siya ng publiko kung ipinaunawa niya sa unang pagsalta pa lang niya sa showbiz na ito ang kanyang napagdaanan sa Amerika. Ang tindi nito. Kaawa-awang bata ito. Sobra. Tama. Ako talaga nagulat. Nakakalungkot lang na heto pala ang kanyang madilim na nakaraan. Na bit-bit pala niya hanggang ngayon. Kaya yung FUCK, sobra siya na magsalita. Talagang marami yun sa cake. Yung itinatapon niya, tapos may FUCK siyang sinasabi. Ang daming tao niya na pinangangalan ng salitang ganon. Ang tindi ng bit-bit niya sa kanyang puso. Sobra. At Sobra. yung revelasyon niya para sa kanyang mga magulang, iba din yun. Na dapat yun, wala na, di nga natin nalaman lahat yun Dito lang sa kanya rin nanggaling yung mga revelasyon na yun.
Sa dulo nga ng topic ni Nanay Christie ay napatanong sila kung sino ang nasa likod sa nakatagong kwento sa ibinunyag ni Liza Soberano. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang buong video. Narito ang video. Sino kaya ang naggawa ng ganitong hakbang para kay Liza Soberano? Sigurado may tao na naman sa likod nito. Kasi kung ito ay galing kay Liza, dapat ay noon pa. Di ba? Sa sarili niyang bolisyon. Pero nakakapagtaka. Eto, 2 taong gulang. Naaalala ang ipinagawa sa kanya nung kanyang mga magulang ng foster parent niya. Oh, 2 taon. Di ba nakakapagtaka yun? Nakakalungkot naman itong mga nangyaring ito kay Liza Soberano. Hindi ka makapagsalita. Oo, iniisip ko kasi, ano ba to? Pelikula ba ito na mapay pinoportray lang ba siya? Para sa, tapos kinuha lang tong isang eksena ito, yun ang pinutol at pinapanood sa atin. Kaya nga iniisip ko kasi yung mga revelasyon at mga pangyayari, parang sa pelikula ko lang nakikita at naririnig. At may dumadalaw daw na parang dito, DSWD. May dumadalaw daw sa bahay nila. Nung una daw, puro pagtatakip ang ginagawa niya dun sa kanyang foster parent. Tapos nalaman daw, dahil kasi marami raw yata siyang Mga bakas na mga ano. Tsaka pumayat daw siya ng gusto, hindi siya pinakakain. Nakakaawa naman si Liza Soberano sa ganda niyang yan. Sigurado yan, nung bata ito, super ganda. Ay, sinabi mo pa. Katapos yung ganito palang pinagdaanan, napakadilim. At saka alam mo, pagkaganyan nga, napakaganda yung tsura. Di ba parang ayaw mo naman maano siya ng lamok, di ba? Papayan mo siya hanggang ano, kasi napakagandang bata niya. Talagang yung title, Can I Come In? Ganyan ang naritibo, talagang papasukin mo talaga. Pag ganyan ang naratibo. Kaawa mo talaga. Halika dito, tuloy. Pero sorry hindi lahat kasi ay naniwala sa kanyang naratibo. Kung paanong nung umalis siya dito at nangarap ng Hollywood, ganyan din ang sinabi niya, yung mga patungkol sa ABS-CBN at kay OG Diaz na nakalimutan man lang niyang bigyan pagpapahalaga. Yan ang question ngayon. 2 taong gulang ka pa lang pala noon. Paano mo nabuo itong mga kwentong ito at paano mo naaalala na 2 taon ka pa lamang? Nakakapagtaka. Sorry, pero ako mismo, hindi ako naniniwala. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!